Tulad natin dito sa Pinas, saksakan din ang init sa Thailand. Kaya hindi na rin nakapagtataka na kung anong klase ng palamig ang nauuso roon. Katulad ng slushy, yung pinaghalong fruit soda o soft drink, syrup, nata at crushed ice. Ang resulta, tanggal init na palamig. At cool news, matitikman na yan ngayon dito sa atin, sa Quiapo. Ang isa pang nakakawaw, ang makina sa paggawa ng Pinoy slushy, gawa ng 27 anyos na si Dave na taga Navotas. Nag-start po ako 2024 August po yun. Napanood ko siya sa YouTube sa Thailand, then mabilis ko siyang natutunan para buuin yung machine. Sarap. Mas masarap siya guys, may lasa na nata. Grabe, sobrang refreshing, ang lamig. Nang pumatok ang slushy business ni Dave, naisipan niya gumawa ng isa pang palamig machine na nakakabuo naman ng popsicle. Yung unang machine, try and error din po siya. Siguro 2 times ako gumawa ng machine bago ko siya na perfect. Paunti-unti, ina-adjust ko pa siya sa mga improvement para mas lalo siyang mapaganda. Nagtatrabaho pa raw noon sa isang motor shop si Dave habang binubuo niya ang ice popsicle machine. 1 buwan daw ang inabot bago niya napagana ang makina. Sarap po sa pakiramdam na nakabuo ako ng machine na wala pa dito sa atin sa Pilipinas. Yun sana yung ibang natin is suportahan yung ginagawa kong produkto na wala tayo dito sa atin. Pwede nila itong pagkakitaan din po. Dahil kakaiba ang ice popsicles ni Dave, bentang-benta agad sa customers. Yung mismong makinang ginagamit ni Dave ang naging pang-akit niya ng mamimili. Sa halagang ganito po, 30 pesos, para ka na po nasa Thailand. Pag natikman niyo po ito, kakaiba po siya, umiikot. Habang tinitinda nyo, gumagalaw-galaw po yung machine. Ngayon, tila pasakit na naman sa lahat ang napakatinding init ng panahon. Sure winner agad ang popsicle ni Dave. Masarap naman po, matamis, hindi nakakaulan. Mainit po kasi yung panahon eh. So, bumili po kami. Manamis-tamis. First time ko lang po. Sarap po. Perfect po siya sa weather po ngayon. Dapat nakikisabay rin tayo sa panahon. Kaya ngayon tag-init, paggawa naman ng palamig tulad ng popsicle, ang kakaririn ko. Dave to the rescue! Mga kapuso, isa sa mga pinipilahan sa Quiapo itong ice popsicle stick. Lalagyan mo na ang makina ng dinurog na yelo at asin. Nakatutulong daw ang asin para hindi agad matunaw ang yelo at para mas mabilis na tumigas ang popsicles. Ito po yung mga flavor niya. Premix na po siya na buko pandan, melon, tsaka chocolate. Lalagyan lang po siya ng tubig. Lalagyan dyan? Paano? Gaano karami? Yan, puno po yan. Pupunuin to? Apo. Ilan ang magagawa niyan? Isang ganyan? Sa isang ganito po, 10 po. 10 na ganon? Yes po. 30 isa? Apo. So, hindi natin masyado pupunuin kasi kailangan i-shake. Okay. Saka kailangan matunaw. Yes po. Okay. So, after nito, natunaw na. Lalagyan po ng stick. Ganon. Babaligtad po. Baliktad ba? Ganyan. Apo. Alin ba ang ginahawakan dyan? Ito po. Ba't yung matulis? Di ba dapat yung kabila? Para po kumapit po yung ice cream dun sa Para bakit hindi po pag siya dito hindi mahuhulog. kakapit? Yes po, dudulas po siya. Okay. So, pwede ko na isalin? Yes po, pwede na po. Dito lang, ito lang. Ito Apo. lang, walang gagamit. Pwede niyo po siyang kunin. Ay, kukuhanin ba? Sorry. Ay, syempre ganun talaga, tinuturuan Tapos nga. hanggang dito po. Saan? Sa may bakal lang po. Tapos, ilang minutes yan bago maluto? 15 to 20 minutes po. Bago tumigas? Yes po. So, nalagay na nating lahat ito. Ano susunod? Ipaikutin na po siya. Ano ba siya? Paano siya iikot? Dito po, ma'am. Pipindutin lang. Yes po. Ay, hindi ka lang gano'n. Nagulat ako. Kapag matigas na, ilulubog ang popsicle molder sa tubig para madali itong matanggal. Saka lalagyan ng syrup at bubudbura ng sprinkler at marshmallow. Ibebenta na natin to sa mga nakatambay dito. Bili na ho kayo, bili na. Siyempre, char lang dahil ipatitikim natin ito ng libre. Ayan, lasa. Tikman mo. Buko pandan. Ha? Lasang buko pandan ba? Oo. Pasado ba? Masarap? Good. Okay, masarap. Apa, ma'am? 1 to 10, ano score mo dyan? 10, ma'am. 10!
Ano, okay ba? Okay pa. Kung mainit ang panahon, okay? Tamang-tama. Sa halagang 30 pesos, okay na? Sobre na siya. Talagang sulit na. Kung mainit ang panahon, ito yung kailangang matikman nyo pag nandiyan kayo sa Quiapo. Okay, so, kain na po, bili na kayo kay Dave. Sa mga curious sa lasa ng ice popsicles ni Dave, may enjoy ang kada piraso for only 30 pesos. Merong chocolate, buko pandan at melon flavor. Sa halagang 700 pesos na yelo, kaya na rawan 5 ikot sa popsicle machine, pwede nang mapatigas ang mahigit 60 piraso ng ice popsicles kada ikot. 50,000 pesos ang naging puhunan ni Dave sa kanyang negosyo. Nakadepende raw sa panahon ng ikot ng kita ni Dave na nasa 30 to 50 na piraso ng ice popsicles ang karaniwang na ibebenta kada araw, na pumapalo mula 30 hanggang 45,000 pesos kada buwan. Pag minsan hindi naubos, yung iba po pagka nilalagay sa garapon, then lagay sa yelo. Bago siya malusaw ng tuluyan, may mga bata lumalapit, binibigyan po namin yung ibang mga bata po na lumalapit. Pero hindi lang pampalamig ang ibinebenta ni Dave, dahil pati mismong makina na naimbento niya, mabibili na rin sa halagang 45,000 pesos kada unit. Pero ang imbensyon ni Dave, hindi raw nakalusot sa aberya at nakatanggap pa ng masasakit na paratang. Sabi ko naman po, hindi ko sila niloko. Sabi ko, dalhin naman nila sa akin yung machine para dun sa gawaan ko, mas kumpleto. Yung iba, napuntahan ko yung malapit. Yung mga malayo na kinausap ko siya, video call. Kaya gumawa raw ng troubleshooting guide video si Dave para makatulong sa kanyang mga kliyente. Dahil sa tuloy-tuloy na paghulong ng negosyo ni Dave, natikman na raw niya ang tamis ng tagumpay. Nakabili na siya ng motor na ginagamit din niya sa kanyang ice popsicle business. Huwag silang matakot sumugal o sumubok para dun sa gusto nilang negosyo. Kasi kung hindi nila po susubukan yung isang negosyo, hindi nila malalaman kung magpapatok ba to o magkiklik ba to. Darating naman yung time na magiging stable din yung business nila. Wala namang instant o madali sa lahat ng negosyo. Lahat po is pagdadaanan niyo po yung hirap po talaga. Kung ikaw mapapagod, ikaw hihinto, parang sinabi mo na ihinto mo na lang yung pangarap mo. Imbensyong di lang nagpapakul sa napakainit na panahon, negosyo ring nagtataguyod ng magandang buhay. Yan ang negosyanteng Pinoy.